voice one more time. Hallelujah. Hallelujah, I am not alone. Ano bang sitwasyon mo kapatid ngayon? Whatever situation that you are not alone. He's my Jesus is our comfort and always be with you sa gabing ito mga kapatid. For you, Jesus. Muli, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah, Father, in the name of Jesus. Lord, we welcome your presence in this place. And Lord, right now, we are declaring, Lord, and expecting that we will experience and encounter your presence tonight, O God. Amen. Nasa gabi ito, Lord, iparanas mo, Panginoon, ang iyong presensya sa kalagitnaan ito, Panginoon. And we will be changed by your presence. You are so welcome in this place, Father. We thank you. At alam namin, Panginoon, na sa gabing ito, Lord, pinagpala mo na kami, Panginoon. Salamat, Lord, na mayroon kang papaguhin. Mananagumpay kami, Lord, mayroon kang papagalingin. At ang bawat isa, Lord, makaranas ng iyong katagumpayan. At sa gabing ito, pangawakan namin yan, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po yung po, mga kapatid. Praise God. Wow, ayos. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Welcome po ang bawat isa. Amen. Sige po, let's settle down. Amen. Praise God. Amen. May pang bakante dito sa harapan. Amen. So shalom po at welcome Amen. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Pwede natin palapakan si Lord. Hallelujah. Amen. Shalom and welcome. So ako po yung si Kuya Nils. So meron po mga bago po tayo magsimula. Mga kuya, pwede po kayo magpakilala kahit dyan lang po. Amen. Kahit dyan na tayo lang po kayo. Amen. Magandang gabi sa lahat. Ako po pala si Ronald. Amen. Bagong ano lang dito. Kumbaga, nag-obserba kung paano niya tinanggap ang Panginoon. Amen. Praise Kasi God. first time ko Praise the talaga Lord. bumalik Amen. sa mga ganitong ano. Amen. Simula dumating ako dito sa Saudi. Ngayon lang kaya medyo mayahin. Amen. Welcome bro. Amen. Asa ka sa tuwa? Sa Butuan. Amen. Praise God, Chris. Kaya Butuan. Butuan. Sige po, guys. Diyan kayo dyan lang. Magandang report. Amen. Ako pala si Edgar. Isa sa na-kayat ni Kuya Arnold. Amen. Praise God. Hallelujah. Welcome po mga kapatid. Amen. So isang kagalakan po na makasama po kayo sa gawang ito. Ito po, okay. Unang-una, hindi po ito, alam ng mga kapatid, hindi po ito nagtuturo kami ng religion. Amen. Kasi ang tinuturo namin dito is magkakaroon tayo ng panibagong relasyon sa Diyos. Amen. So nandito po kayo sa Solem Spring of Life International Ministry. Nandito po. Yan po ay pangalan lamang para sa mga registration bagkos ang tinataas natin dito. Amen. Is ang Panginoong Hesus. So welcome po kayo sa pamilya. Pamilya po ang turing dito dahil pagdating sa Panginoon, isa na naman tayong pamilya. Amen. Kaya nga salamat sa Panginoon at dalangin namin na isa to sa umpisa na tayo magkakasama ng marami pang taon. Okay ba tayo doon? Amen? Amen? Palawakan natin si Lord. Welcome po mga Lord. Amen. Welcome and shalom sa bawat isa at sa mga kapatid na nandito. Salamat po sa mga buhay niyo mga kapatid. We are so blessed na nandito tayo ngayon at muli is merong ituturo si Lord sa atin na alam natin mga kapatid that the life without the Lord, the life has no purpose.
ang buhay, pag walang Panginoon po mga kapatid, is wala pong purpose. Bakit po? Ang nagbibigay ng direksyon ng ating buhay, si Lord lang. Amen? Si Lord lang po mga kapatid. Meron man tayong rason kung bakit tayo nandito, meron man purpose mga kapatid, alam natin ang purpose, pagtrabaho, pero napakahalaga na kung saan maunawaan natin, ano ba ang purpose ng Lord kung bakit kayo nakaupo dyan ngayon. Amen? So meron pong purpose yan mga kapatid. At ang pinaka-purpose na yan ay ang pinakamataas na purpose. Bakit? Kasi siya po ang lumikha sa atin. Kaya napakaganda na sa gabing ito mga kapatid is maranasan natin muli na ito pala yung rason kung bakit ako nandito. Nakaupo ngayon, naimbita o nahikayat ba kapatid? Salamat sa ginamit ng mga kapatid. Bagkus, ariin natin that it is really the plan of God bakit tayo nandito. Lahat ng bagay hawak sa kamay ng Lord mga kapatid. Ganun kanya kamahal. Na tayo din, bilang tagasunod niya, ay narapat mga kapatid na magpapahawak tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi di man natin alam ang araw ng bukas. Hindi natin alam mga kapatid, pagtulog natin, kinabukasan, o sa araw na darating. Pero, napakahalaga na pag ipahawak natin si Lord ang araw ng bukas, sigurado tayo mga kapatid. Kasi nandun na si Lord sa araw ng bukas, nag-antay sa atin. Amen ba tayo doon? Amen. The Lord is waiting for you in the tomorrow. Bakit nakita ng Lord ang una at ang huli mga kapatid? Kaya nga tinatawag sa Alpha and Omega. So kung tayo ma-align mga kapatid, hindi tayo paliko-liko, pakida-kida kung sa mga Arabic pa, is nandun yung nakaabang si Lord sa blessing niya sa atin. Na pag ang isang tao is hindi makalakad sa kalooban ng Diyos mga kapatid, pakita-kita talaga din ang buhay. Si Lord po, mga kapatid, tandaan natin, pagdating sa pagpapala ng Lord, hindi po talaga pinapamilit yan. Even ang salvation, mga kapatid, wala pong buhay pilit sa atin. Pero pagpapala, pag susunod tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ang pag-ibig niya sa atin ay hindi nagbabago. Conquering love ang pag-uusapan natin, hindi dahil sa February, kapatid. Ito yung mananakop na pag-ibig na kung saan, worse or better or worse, nandyan siya sa atin. Minsan kasi during sa kasal, maraming mga pangako, better or worse, nandyan ako, pero kalaunan, wala na pagdating sa pagdating sa kahirapan, o lalo na sa mga nag-abroad, mostly mga kapatid is, wala na. Asan na yung better or worse? Nagbabago-bago kasi ang tao, mga kapatid. But si Lord, ito yung kagandahan sa Panginoon, mga kapatid. Kahit sino ka pa ngayon, ano mang buhay mo ngayon, mga kapatid, hindi inaantay ng Lord na magbago ka, malinis ka para mahalin ka niya. Mga kapatid, ginawa niya ang lahat, kahit tayo po ay kaaway ng Diyos, tayo po ay hindi kaibig-ibig, nandun na yung pagmamahal ng Diyos, kapatid. Amen? Nandun yung pag-abot ng Lord, na sa ating mga buhay, hinahantay niya ngayon sa mga oras na to, anak, salamat dahil nandito ka na sa gawain. Amen ba tayo? Anak, salamat dahil nagpaunla ka sa imbitasyon, hindi sa kapatid. Na invitasyon mga kapatid. Yes, gagamitin ng Lord yan. But ang invitasyon is nais ng Lord na makasama ka sa kanyang pamilya mga kapatid. We are one family with God. So huwag nating pag-isipan mga kapatid. Minsan kasi ito sa mundo ngayon, there's a lot of division. Bakit po? Because of the thinking, kaya nga marami po talagang relihiyon mga kapatid. So dito, we are not teaching about the religion. We are teaching about the right relationship na kung saan kung dadalhin man kayo sa ang lugar, mga kapatid, pumunta ng Maadin, masupply kayo, sigurado kayo sa pinanghawakan nyo dahil kasama nyo si Lord. Amen ba tayo doon? The conquering love, mga kapatid, na kung saan is, hindi inaantay ng Lord na malinis ka muna bago kanya mahalin. No, makadiyos ka muna bago kanya abutin. Hindi po inaantay ng Lord. Nandyan ang rescue ng Lord, mga kapatid, sa atin. Kahit sino ka man, anumang ginawa mo, mga kapatid, sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago kahit hindi mo siya inibig. Bibili mga kapatid. Kahit hindi mo inibig si Lord, nandyan ang pag-ibig ng Lord sa'yo. So napakahalaga, align yourself. Katulad sa ginagawa natin ngayon. Conquering love. Ibig sabihin, you allow yourself, inayaan mong sarili mo na matagpuan sa presensya ng Diyos. Marami pong mga beses na nayaya po tayo, no? Nakaranas ba kayo nun, mga kapatid? Pero minsan, Brad, hindi mo na ako, Brad, pero susunod na lang, mga ganun mga bagay. Bagkus, mga kapatid, maunawaan natin na ang tinatanggihan natin na hindi yung kapatid, ha? Pagdating sa gawain, ang tinatanggihan natin si Lord.
Amen? Kasi hindi naman natin ito pagmamayari ang gawain. Amen? Ang tinuturo dito mga kapatid sa kalagitnaan ito is kung paano tayo pagharian ng Diyos sa ating mga buhay. At maranasan natin, ganito pala, nagpakamatay ang Panginoong Hesus kahit ako ay makasalanan pa. Yung ako ay hindi pa katanggap-tanggap, nandyan na si Lord na nais akong pagpapalain. Amen? Maganda yung giving mga kapatid kanina. Dahil yan po ay cause and effect mga kapatid. Nandyan yung pag-ibig ng Lord, so kailangan natin ang response mga kapatid sa buhay. Sa gabing ito, handa ba tayo mag-response? Are you willing to respond the call of God? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ito yung una na pagkatawag ng Lord na kailangan tayong mag-response. Ang sabi niya, now I am giving you a new commandment. Pag sinasabing new commandment ay isang bagong utos, kapatid. Na ibig sabihin, you have to do it. Kailangan mong gawin. Wala kang pwede, mga kapatid, na hindi mo po pwedeng gawin pag tayo po ay sinasabi na ikaw ay believer o ikaw ay mananampalataya o sinasabing ikaw ay Kristiyano. Ano po ang kailangan natin gawin? Ang sabi ng Lord, love each other. Magmahalan pala tayo. Katulad ng hindi pagmamahal mo. Kasi nagbabago. Ang sinasabi ko kanina, ang pagmamahal kasi sa atin, pag mabuti lang kapwa natin, mahal natin, gusto natin, samahan. Bakit? Kasi mabait siya ngayon. Ang sabi ng Lord, just I have loved you. So ano pong basihan ng pagmamahal? Yung pagmamahal ng Lord, kung paano kanya minahal. So napakahalaga na matanggap mo muna ang pagmamahal ng Lord para din maibigay mo. Kasi hindi ka naman pwedeng magbigay kung hindi mo na tinanggap ang pag-ibig ng Diyos. Wala kang maibigay, kapatid, kung wala kang natanggap. So kailangan mo nang matanggap ang pag-ibig ng Diyos para maibigay mo kung paano ka inibig ng Diyos. Ang sabi niya, you should love each other. So isang utos mga kapatid. Para po, ano po ang kailangan? By this, everyone will know that you are my disciple. Na pag sinasabing love each other mga kapatid, kahit sa mga hindi mo gusto at hindi ka ibig-ibig, kailangan mong ibigin. Kaya ba, kapatid? Di ba sabi natin, kaya natin gawin ang utos ng Panginoon. Ito yung pinaka naisa sa atin ngayon, kapatid. Kahit hindi mo siya gusto yung mukha niya, yung ugali niya, but ang sabi ng Lord, sabi niya, love each other. Ito po sa mga mananampalataya muna tayo, mga kapatid. Huwag muna tayo pumunta sa labas. Kasi mas mahalaga na magiging buo muna ang nasa loob para sa labas, mga kapatid, epektibo. Amen po ba? Kasi pag ang sa loob, hindi nagmamahalan, paano natin ma-extend yung pagmamahal sa labas, mga kapatid? Sabi niya, by this everyone will know that you are my disciple. Ibig sabihin, ang basihan, ito yung mga disipulo o Kristiyano, mga kapatid, is makikita yung pagmamahalan. Ang pagmamahalan natin, mga kapatid, is not feeling, ha? Baka isipin niyo yung katulad sa mundo na pagmamahal. Hindi po, mga kapatid. Ang sabi niya, as I have loved you. Paano po ba nagmahal ang Panginoon sa atin? Yung binigay yung buhay niya. Yung pagmamahal niya sa atin, mga kapatid. Pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa atin sa pagbibigay ng kanyang buktong anak, nagpakamatay sa ang Panginoong Hesus nung tayo po ay makasalanan pa. Yan po sinabi ng Book of Romans, mga kapatid. Kaya nga dito, tayo po ay disipulo ng Panginoon. Amen. Amen? Disipulo tayo ni Lord. O makita dapat sa atin yung pagmamahalan, kapatid. Ang pagmamahal na yan ay may kaakibat na tawag mga kapatid na walang kondisyon. Minsan kasi nagmamahal lang tayo pag minahal tayo. Pag hindi na, wala na rin, kapatid. Hindi mo na kailangan, hindi mo na sinasamahan, wala na eh. Nawala na yung kumukupas na eh, mga kapatid. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, napakaganda kasi hindi siya kumukupas. Kumukupas mo yung pag-ibig natin sa Kanya, may mga times, kapatid, na may mga times na madaling sabihin na mahal ko si Lord. Pero ang pagmamahal kasi sa Panginoon is meron kasi kaakibat na pagsunod eh. Na may mga times, mga kapatid, na yung sinasabing pagmamahal natin, minsan kasi ang pagmamahal, medyo hindi nabigyan ng bilis sa kapanahonan ngayon. Parang, ano lang ba, yung kaso na, I love you. Pero wala talagang dating, mga kapatid. Kasi ang pag-ibig na may dating ay may kasamang gawa, kapatid. Unconditional, ibig sabihin, wala kang inaantay na kapalit. Katulad si Lord. Nagpakamatay si Lord, kapatid, kahit tanggapin mo o hindi. Nandyan yan, kapatid. Now, pag tanggapin mo, mga kapatid, sa pagpapala. Bakit? Maranasan mo yung nakaplano ng Diyos para sa iyo at sa akin.
Yun ang pagmamahal ng Lord, mga kapatid. So, dito, pinapakita sa atin na ito pala yung basihan ng pagmamahal ko sa kapwa mananampalataya. Kung paano ako minahal ng Lord. Hindi lang ako nagmahal dahil meron akong pwedeng makuha sa Kanya. Mautangan ko siya o mabait siya sa akin. Hindi po ganun ang pagmamahal, kapatid. Or, ano po, dahil kasalita ko siya, katrabaho ko siya, hindi po ganun. Ang sabi ng Panginoon, love each other regardless kung sino man yan, kapatid. Hindi mo yan gusto, medyo man masalimuot minsan, mga kapatid, but love each other as I have loved you. Kapatid, very clear yan. Ang sabi niya, I am giving you a new commandment. Pag sinasabing command, it's a law. O, meron palang law sa Panginoon. Meron po, sinabi po yan ni Apostle Paul sa Galatians, the law of Christ is this, mga kapatid. So, wala kang, kung tayo po ay believer or mananampalataya, mga kapatid, is dapat matutunan natin na magmahal sa kapwa natin. Na hindi ito pagmamahal, kapatid, between different sexes, so, babae, lalaki, ibang pagmamahal to. Ang pagmamahal na to, mga kapatid, is ito yung sacrificial love, unconditional, na walang inaantay na kapalit. Nandun yung pagsunod mo sa Diyos, whatever may comes sa ating buhay. Amen ba tayo? Amen. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Now, sabi ko kanina, bago natin ma-extend yung pagmamahal, unawain muna natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. So let's have a picture the love of God sa parables na to, sa hidden treasures. Amen. Sundan nyo lang, mga kapatid, no? Okay, so Matthew 13:44, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Everything, mga kapatid. So, pinapahintulad dito kung ano po ang nasa kaharian, mga kapatid. Nung natagpuan niya, sobrang excited. Dalangin ko na, excited tayo ngayon. Dahil natagpuan kayo ng Lord, eh. Amen po? Tatagpuan tayo ng Lord, dapat we have to be excited. At ang sabi niya, tinago niya ulit at kung anong meron siya, bininta niya lahat, kapatid, not some. Ang sabi niya, sold everything that he owned and to get enough money to buy the field. Now, dito, in the context of pag-ibig, makita natin na kaya niyang ibigay lahat ang anong meron siya para makuha itong field na to, mga kapatid. Now, dito, makita natin ang tatlong bagay na kung saan, mga kapatid, the man, the field, and the treasure. Na kung saan is ang lahat ay pinagbigay niya o pinagbili niya o binenta niya para lang ang kayamanan na to is makuha niya sa field na yun. Now, ang sabi niya, mayroong kayamanan doon nakatago sa field. At yan po ang pinakanais ang sabi niya, sa taong ito. Now, sino ito, mga kapatid? Pag-usapan natin ang tatlong bagay. I-cross-reference natin sa isang parable din ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya dito, mga kapatid, the Son of Man is the farmer. So, ang sino yung man dito? Ang Panginoong Hesus. Amen? The field, ang sabi niya, who plants the good seed, and the field is the world. So, mayroon tayong isa, mga kapatid. Sino itong kayamanan na ito, mga kapatid? The field is the world, and the good seed represent the people of the kingdom. Okay. Now, sino ang pinakamatyan ng Panginoong Hesus? Tayo. Amen? So, ang pinakakayamanan, mga kapatid, ngayon is ikaw at ako. Kung pansin natin, kaya nga ang kaaway minsan, pag Kristiyano tayo, ginugulo tayo, mga kapatid, dinidistract. Ina-out of focus at maraming mga bagay-bagay na ginagawa para maalis po kayo or magkakaroon ng discouragement, magkakaroon ng mga hindrances na hindi makadalo. Busy ako, may trabaho ako, ano pa, mga kapatid. At hindi magagamit. Bakit po? Because ikaw ang kayamanan ngayon na natagpuan na pinagkaloob ng Panginoon na binigay yung buong buhay niya para sa atin. Kaya galit ang kaaway sa'yo, mga kapatid. Ang sabi niya, the weeds are the people who belong to the evil one. The enemy who planted the weeds among the wheat is devil. So, ibig sabihin, the Lord allow na mayroon pong mga damo na makasama, mga kapatid. At which is, the people na siyang ginagamit ng kaaway. Para po, anong pagkakaiba ng hindi mo tinanim, mga kapatid, ng mga damo? Anong ginagawa doon?
Amen. Right after po, sa growing, anong ginagawa niya pag-usapan natin ang mga damo, mga kapatid? Di ba, kinukurap niya yung mga totoong nutrients o mga totoong halaman talaga na tinatanim. So, ano pong idea, mga kapatid? Pag Kristiyano tayo, mga kapatid, normal po na dumaranas ka ng mga pagsubok. The Lord will allow it, kapatid. Kaya nga, ang sabi niya, the weeds are the people who belong to the evil one. Ibig sabihin, mga kapatid, bakit po na ginugulo tayo ng kaaway o bakit po didiscourage tayo? Because you are the treasure. Pero sa tingin kasi natin, ang liit na tingin sa atin, Brad, kumusta man? Ganito lang ako, Brad. O ito lang, buhay. Kung tingnan natin, mga kapatid, the Lord, kung hindi ka mahalaga sa Panginoon, bibigay kaya yung buhay niya sa'yo? Mga kapatid, kung ang tingin mo ngayon, kung anong sinasabi sa labas, anong sinasabi sa kita mo, ay, maano si kuya kasi malaking kita niya ako, ganito lang ako. Kung nakadepende tayo, mga kapatid, sa pagtingin natin, kung anong meron tayong standing, position, money, ito yung kita ko, ito yung buhay ko. Kung nakadepende tayo ngayon, mga kapatid, hindi mo makikita ang kayamanan na isa kang mahalaga sa paningin ng Diyos. Tama ba? Kaya mahalaga po kayo, kapatid. Isa po kayong pagpapala, yan po ang katotohanan. Bakit po? Kasi pinadala ng Diyos ang kanyang anak para matagpuan tayo ngayon sa presensya niya. Kaya nga dito, makita natin, I am the treasure that the Lord is giving His whole life, everything. Himself, kapatid. Wala na pong iba na lahat ay pinagkaloob, kundi yung buong buhay ng Panginoong Hesus. Nanawaan natin, mga kapatid, na kung gaano ka kahalaga sa Diyos ngayon. Kaya huwag natin maliitin natin yung mga sarili. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos, Brad. Amen. Sis, di ba? Praise God. Amen, mga kapatid. Kaya nga, dito, na abang kami nag-uusap sa kapatid, normal po, mga kapatid, pag nasa kongregasyon, dumarating, the Lord will allow it sa mga sitwasyon sa ating mga buhay. Kaya sabi ko, isang katotohanan lang yan. Bakit po tayo ginugulo ng kaaway? Kasi hindi tayo kapabilang niya. Magtaka kayo, pupunta kayo sa isang lugar o isang grupo o fellowship na okay lahat. Now, magsimula kayo manalangin, mga kapatid. Kasi very clear yan, meron pong weeds kasama ang isang kongregasyon. At ang sabi niya, ang kaaway ang nagtanim niyan. Bakit po, mga kapatid? Para maggulo, mag-discord, magkakaroon ng disorder, kapatid. Para ma-out of focus, madi-distract. Tama ba? Kasi yung ginagawa ng mga weeds, mga kapatid. Nawa, don't allow yourself, wag natin hayaan natin yung mga sarili, mga kapatid, na makita ang mga ganung bagay. Mag-focus tayo sa Panginoon. Amen ba tayo doon? Kasi mahalaga ka kay Lord eh. Amen? Praise God, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So ito yung sinabi ni Apostle Paul. We have this treasure in this earthen vessel or a jar of clay sa ibang salin that the excellence of the power may be of God and not of us. Ang sabi niya, we have this treasure. Mayroon tayong kayamanan, mga kapatid. Saan po? Yan po ay nagmumula sa Diyos para maipakita yung kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon pong kayamanan si Lord ngayon na nilagak sa atin, sa iyo. When you receive the Lord. Pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, mga kapatid, meron siyang kayamanan. Kaya nga, kung pansinin natin, napakayaman ko pala. Nilagak dito sa buhay ko. Kasi ang kayamanan, kasi hindi nagbabase kung anong meron ka sa mundo eh. Ang kayamanan ito nababase kung anong meron si Lord para sa'yo. Kaya ngayon ang tutuklasin natin ngayon. Amen po? Earthly vessel, the jar of clay, mga kapatid. So ang pag-usapan natin is the earthen vessel na mayroong kayamanan na tinago si Lord. Mayroon sinabi kanina sa giving ba yun na okay, mahina tayo, o ito lang yung buhay ko, nakaranas na yung mga ganyan. Normal po yan, mga kapatid. Bakit? Kasi fragile po ang clay. Fragile, ano ibig sabihin ng fragile? Nababasag. Madaling masaktan. Di ba, kita kayo ng mga packages, fragile, do not turn up, kasi mababasag siya. Ganun po, mga kapatid, ang isang clay. At tayo is ginawa mula sa clay, mga kapatid. Kumbaga, normal po dumarating ang mga sitwasyon na mga
dumarating sa buhay, testing o trial. So napakahalaga na makita natin mga kapatid na pagdating sa mga pagsubok na yan, normal po kasi impure po ang clay. Amen? Hindi po siya puro. Naunawaan ba natin kung saan tayo ginawa mga kapatid? The Bible speak that tayo ay mula sa clay mga kapatid. Minulog tayo ng Lord. Kaya nga mayroon po, ano po? Impurity tayo. Pag sinasabing impurity tayo, walang perfecto mga kapatid. Baka sabihin nyo na, hayaan mo na sila, magsama-sama, mga perfect naman sila eh. Mga hipokrito po tayo mga kapatid kung sabihin natin perfect tayo sa katayuan natin pag-physical. Kaya nga, ang tawag sa atin is earthly vessel. A jar of clay, mga kapatid. Ang sabi niya, we ourselves are like a fragile clay of jars. Kung sasabing fragile, mga kapatid, is, ang sabi ni Apostle Peter, so be truly glad. There is a wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Bakit little while? Kasi ang buhay natin iksi lang. Pero kailangan natin malagpasan. So ibig sabihin, pag mayroong mga pagsubok mga kapatid, you don't blame others. Kailangan maunawaan natin, you don't blame God, but you will accept it that mayroon pong plano si Lord para dyan kapatid. Na kung malaman natin yan, magpapasalamat tayo. Kasi ang sabi niya, these trials will show that your faith is genuine. Di ba yung mga clay, talagang inaano sila sa apoy mga kapatid para magiging katawag nating mas tumitibay sila bago sila gagamitin. Dito naman, ang trials will show that your faith is genuine. It is being tested as a fire test that purifies gold through your faith as far more precious than mere gold. So mahalaga po tayo sa Diyos kaysa mga ginto, mga kapatid. Kaya God allow that testing. Bakit? To show the genuinity. Totoo ba talaga nanampalataya tayo? O sa labi lang na Kristiyano o sa papel, mga kapatid? Kasi ang testing is maranasan natin o makita natin kung totoo ba talagang nanampalataya ka. O otherwise, you're just believing by your lips. Or by paper as a Christian, mga kapatid. That's why Apostle Peter said that you are being tested as a fire, and test as and purify gold through your faith as far more precious than mere gold. Now, dito, ang sabi niya, when your faith remains strong, through many trials, it will bring you so much praise, glory, and honor on the day when Christ, or Jesus Christ is revealed to the whole world. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag mayroong mga pagsubok, kasi normal po yan sa isang clay, dahil sa impurity, mga kapatid, pag mananagumpay ka, you will glorify God. So ang pagsubok po, ang trials po, God allow it for your own benefits para sa iyo at sa akin. So di dapat natin, mga kapatid, ano po, minsan kasi, Lord, alisin mo na ako sa testing na to. Dapat, you will endure. Pag sabing endure is, magtitiis, mga kapatid, at magkakaroon ka ng katagumpayan. So wag takbuhan, kumbaga harapin, mga kapatid. Fragile clay, ay ibig sabihin mga kapatid, we are prone to be, yung masasaktan tayo mga kapatid. Pag sinasabing clay tayo kapatid, will be under the pressure sa buhay. Because humanity has a limitation and vulnerabilities. Pag sabing vulnerabilities kapatid, yung mayroong kahinaan ng isang tao. Now, kung makita natin mga kapatid na may kayamanan para si Lord sa akin. Kahit anong pressure yan, upside down, harapan man o likod kapatid, hindi yan makapagpanalo sa'yo, mga kapatid. Bakit po, mga kapatid? You are that treasure na natagpuan ng Diyos. Nakita ba natin yan, mga kapatid? That God breathed in us the life. Kaya nga, huwag tayong magpapadala sa mga sitwasyon, sa mga testing ng buhay. Even though na tayo po ay may limitation, but God, our God, is no limit. Ang Diyos na meron tayo, wala pong limitasyon mga kapatid. So don't limit God sa mga pressure na meron tayo. Kung may darating man na pressure mga kapatid, sigurado ako, He will give you the grace to experience the victory. Amen po. Amen. Hallelujah. Number 2 mga kapatid. Amen. The great treasure is within you. There is a treasure na nasa sa atin mga kapatid. And what is that treasure? Hindi po ginto, mga kapatid, no? More than ginto yan. Ang sabi dito, for God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for Gentiles. To tayo yun, mga kapatid.
And this is the secret. Sa ibang salin, this is the mystery. Christ lives in you and gives you the assurance of sharing His glory. Now, ano pong ibig sabihin ito mga kapatid? Minsan kasi, nanahan si Kristo sa akin, ano po yung mayroon sa akin? Minsan kasi pag nakarinig tayo ng mga ganun mga bagay, puro pera, no? Pera, mga lupa, ano pa, mga ginto, mga kapatid. Ano po bang ibig sabihin na Christ lives in you? Pag nanahan si Kristo sa atin mga kapatid, ang lahat po ay posible na mangyayari. Anong pinangako ng Diyos, kapatid, ay matutugon at magaganap sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, kung yan ang hinihingi mo sa Panginoon, na anong meron ka na pangangailangan, more than pa ang pwede niyang ibigay. Yan pong ibig sabihin yan kasi nagiging righteous na tayo sa Panginoon dahil nanahan si Kristo sa atin. Ang sabi niya, Christ lives in you is the assurance of sharing His glory. Ibig sabihin, mananagumpay ka sa pagdating ng araw. The heaven is, alam mo yung mag-ano ka ng wasta, kapatid? Chamsa, no? Wasta, ibig sabihin, bakit? Ibig sabihin, ang kalangitan, mga kapatid, nagbaback up sa'yo. Sa lahat ng nais mo, yan po ang sabi niya, assurance. Na mananagumpay ka dahil nanahan siya sa atin. Yan po ang sinasabi ng Lord. So, ibig sabihin, mga kapatid, is, ikaw lang at ako ang inaantay ng Diyos na kung saan lumapit sa Kanya dahil handang-handa siyang tulungan tayo. Yan po ang kayamanan na kahit nandito tayo sa mundo, mananagumpay ka mga kapatid. Kasi ang salvation, kapatid, hindi lang ito. Minsan kasi salvation, okay, right after malangit ako. Ang pinaka-concern sa salvation is both physical ngayon at sa araw na darating. Salvation is not just going to heaven. Salvation, mga kapatid, is to experience the heaven now. Yan po ang kaligtasan na dala ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, I came to give you life, and this life will be abundantly. Saan po yung mangyayari yan, mga kapatid? Ang pagiging Kristiyano, maranasan natin kung sino ang Panginoong Hesus sa atin ngayon. Mga kapatid, kaya nga, hindi po sayang ang ating mga pagdadalo at pagpapagal sa gawain. Now, hindi ko sinasabi na wala tayong maranasan na mga situation testing, mga kapatid. Mayroon po. But at the end of the day, mananagumpay ka. Ang sabi, assurance of sharing His glory. Yan po ang treasure na mayroon tayo, mga kapatid. You are not alone. Imagine mo yan, mga kapatid. The God of heaven living in you. Ang Diyos, mga kapatid, ay ginawa kang templo na nanahan siya sa atin. The Spirit of God is living in you, mga kapatid. Ibig sabihin, kapatid, lahat po ay posible. Magiging imposible lang yan, mga kapatid, pag wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Mahirap talaga ang buhay pag manangan tayo sa sariling kakayanan, kapatid. Sa sariling kaalaman, sa sariling kapasyahan, sa sariling paglakad at desisyon at di kasama si Lord, kapatid. Napakahirap ang buhay ng bilang mananampalataya, kapatid. Even, mga kapatid, sa mga tao kahit nga mga hindi mananampalataya, sinusubok How much more yung mga Kristiyano? But ang assurance natin is nasa Panginoon. If Christ is living in you, mga kapatid, yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Pag tumawag tayo sa Kanya, hindi Kanya ipapahiya. Sa mundo mapapahiya ka Even sa mga boss mo, minsan, bibigyan kita ng increase, pero wala pala. At the end of the day, mapapahiya ka, kapatid. Pag si Lord nangako, mga kapatid, ang lahat ng pangako niya is yes yan. Napakahalaga na maunawaan natin, bakit hindi ko naranasan? Baka wala ka namang hinahawakan ng pangako ng Lord, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, this is the secret, Christ lives in you. Lahat tayo fall short sa glory. Pag sinasabing fall short, mga kapatid, hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Now, si Kristo ngayon ang nagdugtong. Ibig sabihin, abot mo na. Yan po ang sinasabi yan, mga kapatid, the hope of glory. Nasa kabila ng ating kahinaan, kasalanan, mga kapatid, ang pagtingin ng Diyos sa iyo at sa akin is, you are acceptable, you are beloved, you are righteous, kapatid. Amen? You just need, kailangan lang natin ang isang tamang pananampalataya, tamang katuruan. Kasi pag hindi talaga tamang tinuturo, kapatid, hindi din tama ang paglakad at pananampalataya ng isang tao o Kristiyano, kapatid. Kaya nga, dito, praise God, dahil ituro natin kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Amen ba tayo doon? Amen, palakpakan natin si Lord.
Now, kailangan, since nandyan siya sa atin mga kapatid, you have to recognize the value of this treasure. Alam niyo po ba kung ano ang value ng kayamanan na yan? Na mayroon sa atin, pinagkaloob ng Diyos? Do you know the value of that? Ganito na lang mga kapatid. Alam mo ba kung anong value o presyo na paano tayo binili ng Diyos mula sa kasalanan? The Bible said that we are bought with a high price. High price. Ibig sabihin, si Kristo lang ang pwedeng gumawa. Kahit buhay mo, ipagkaloob, hindi mo kaya bayaran mga kapatid. Now, kung ma-recognize natin that it is God who lives in me, that is priceless kapatid. Yan po ang conquering ng love. Meron ka mang confusion dahil sa mga sitwasyon, kalituhan mga kapatid. But you will not be discouraged. Bakit po? Kasi ang pagkatao natin ay hindi nababase kung anong sinasabi sa labas. Ang pagkatao natin nababase kung anong sinasabi ng Lord. Kung ano meron ka sa Panginoon mga kapatid. So do not allow yourself to be dictated by the opinion of others. Ba't ka mamuhay sa sinasabi ng iba? Sa sinasabi ng mundo, ay wala dyan, ano na yan, inflation na yan, huwag dyan, magulo na, mahal na dyan. Bakit ka nadadala sa mga ganung mga bagay? Kung ang nanahan sa iyo is ang Diyos mismo. Yun na ang problema sa pagiging Kristiyano mga kapatid. Kaya kailangan natin maturuan sa salita ng Diyos. Bakit? Because pag meron siya sabi sa iba, nakukonfuse tayo. Nadidiscourage talaga agad tayo mga kapatid. Sa kumpanya, marami yung mga toxic. Brad, mag-iisip na tayo dahil wala na yan. Hindi na sinuhain naman yung boss natin, palaging sino nakaranas nun? Marami yan mga kapatid. Ganyan sa mundo kapatid, napaka-toxic. Ngayon, nakukonfuse tayo. Bakit? Hindi mo kilala sarili mo kung sino ka eh. Kasi ang ating, ang katayuan natin, ang pagpapala, ay hindi nababase sa mundo kapatid. Actually, ang pagpapala ng Panginoon, hindi nababase kung anong meron kang pera sa kamay. Kung unawain na lang natin mga kapatid. Kung tignan lang natin, saan mo nababase kung sino ang kasama mo? Sino bang kasama mo mga kapatid? Yun ang kailangan natin ma-recognize. Kasi kung ma-recognize mo yan mga kapatid na kasama mo pala si Lord, that is, there is no price at all. Bakit? Because it is God Himself living in you. Kung mayroon mang confusion sa kaaway sa labas, you will not discourage. Hindi ka madidiskurahe. Magpapatuloy kang lumakad. Bakit? Ito yung pagkatawag ng Panginoon sa akin. Amen? Hindi yung sinasabi opinion ng iba, mga kapatid. So huwag tayong mamuhay kung anong sinasabi ng mundo, sinasabi ng iba, mga kapatid. Mamuhay tayo kung anong sinasabi ng Lord para sa iyo. Amen po ba tayo doon? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So, paano po ito mangyari mga kapatid? Number 3, God's power in weakness. Sa ating kahinaan mga kapatid, doon po, magkakaroon ng kapangyarihan ang Lord sa ating mga buhay. Ay, ito na mga kapatid, maganda to. Ang sabi ni Apostle Paul, 3 times, I beg the Lord to take away. Ito yung thorn of flesh niya kapatid. But ang sabi ng Lord, each time He said, my grace is all you need. My power works best in weakness. Saan po magkakaroon ng kapangyarihan na magtatrabaho? Sa kahinaan. So that the power, okay, ang sabi niya dito, so now I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in insults. Insult na ba kayo? Hardship, persecution, na-persecute na ba kayo, kapatid? And troubles, that I suffer for Christ, for I am weak, then I am strong. Pero sinabi kanina, na sa kahirapan is pinagmamalaki. That is hardship, mga kapatid. Nakakaroon ka ba ng kagalakan sa kabila ng kahirapan? Nakakaroon ka ba ng kagalakan na insulto ka? Na-persecute ka? Nakakaroon ka ng mga problema, mga kapatid. But ang sabi ng Lord, in my weakness, my power works best. Pag nagiging mahina, saan po mahina, mga kapatid? Minsan kasi sa ating mga buhay, amen, sa atin, pag sinasabing mahina mga kapatid, it's not just about weak, yung weak na hindi makalakad. Yung mahina mga kapatid, yung tinatawag na zero tayo pagdating sa Panginoon, yung walang-wala ba? Minsan kasi ang dami nating dala.
Kaya nga, si Lord nanahan sa atin, hindi siya nakapagtrabaho, hindi siya, kumbaga, nakikita sa ating mga buhay because ang ating mga buhay, punong-puno tayo ng ating mga daladala. Ano po, mga kapatid? Yung mga pride, yung mga daladala ng mga certificate. Di Brad, ito yung tama, Brad. Di ba sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, na lahat ng mayroon siya is, consider niyang basura. Mga kapatid. Ibig sabihin, in the weakness na zero, pagdating sa Panginoon, mga kapatid, is sabihin natin sa Panginoon, Lord, wala talaga akong magagawa kung wala ka. Diyan po nagtatrabaho si Lord sa ating mga buhay. Sa persecution, sa troubles, sa insult. Kapatid, kung ma-insulto ka, siguro hindi ka tatanggap. Di ba, na-insulto ako niyan eh. Babawi talaga ako. Hindi, Brad. Inaano ako niyan eh. Ano ba? Pinipersecute niya ako eh. But ang sabi ni Apostle Paul, I take pleasure. Anong pleasure? Naging kagalakan niya, kapatid. Sa mga itong mga bagay. Bakit? Because the power of God will work best. Nagtatrabaho po ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, pag tayo'y nagiging mahina. So kaya yung mangyari pag may mahina, mga kapatid. If you allow yourself, paghayaan mo ang sarili mo, mga kapatid, na masubok. Na huwag ka naman mapasampal, kapatid. Sinasabi dito, mga kapatid, na kapangyarihan ng Diyos is magkakaroon siya ng kaganapan. Kasi hindi mo po pwede, mga kapatid, na mag-unahan kayo ng Lord. Mataas ang pride mo, mataas yung knowledge mo, mga kapatid. Sabihin, Lord, ito dapat kailangan. Kaya nga, pinipili ng Lord, mga kapatid, ito yung mga humble eh. He give grace to the humble. But He opposed the pride. Bakit po? Kasi hindi man ang bumababa o magiging hindi man nagpapababa yung mga matataas, kapatid. So, magkakaroon ng saan po ang kahinaan doon, mga kapatid? Hindi magtatrabaho, mga kapatid, ang Panginoon sa atin. Kasi, sipin natin, mga kapatid, sipin nyo ngayon, kung mayroong mga usapan para kung sa palagay natin o natamaan tayo, na-insulto tayo, anong ginagawa natin? Diba, minsan, nagre-rebate tayo. Hindi, Brad, ganito yun, Brad. Nagpa-fight back ka, nagre-rebate tayo. That is means pride, kapatid. Paano makakaroon ng pleasure tayo in terms of insulting, hardship, persecution, or troubles, na magkakaroon ng kapangyarihan ng Lord sa ating mga buhay because God's power will work in your weakness, in my weakness, kapatid. Amen? Tinuturuan tayo dito sa kingdomship principle, kapatid, kung paano po lumakad ang isang Kristiyano. Kahirapan man yan, amen, it takes faith na ipagmamalaki mo ang kawalan. Diba minsan nahiya tayo, hindi nahiya ako eh. Pero kung ipagmamalaki mo, mga kapatid, ito po yung sinabi ni Apostle Paul, I take pleasure in my weaknesses. Mga kapatid. Kaya praise God. Gusto ba natin na makikita ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay? Amen ba? Okay, God's power works through human weakness. Ibig sabihin, mga kapatid, minsan, mayroon tayong opposition. Ano opposition, mga kapatid? Alam niyo bang mahirap kalaban yung puso natin? Pag ang puso na nangunguna dyan, mga kapatid, you cannot trust your heart. The Bible says your heart is deceitful. Bakit mo siya pagkakatiwalaan? Kung malili lang naman siya, kung ano sinasabi ng puso mo, at nagkakaroon ka ng emotion, huwag mo lang titingnan yung opposition sa iba. Ang opposition mo na yung sa yung puso mo, kapatid, na hindi ka ngayon, opposition, marami akong labahan, di ko dadalo. Ay, marami akong problema, di mo na ako dadalo. Marami akong utang, di mo na ako magbigay. Kung pagbibigay ang pag-usapan, mga kapatid. Di mo na ako magpapagamit dahil nandito ako sa meron akong dinadala. That is opposition. That will hinder you na makadalo sa gawain, mga kapatid. Na paano magtatrabaho si Lord na habang, mga kapatid, na sina, dumalo ka na kasi magtatrabaho yun si Lord, mayroong katagumpayan. Mga kapatid, yan po nangyayari minsan sa atin. Di natin makita ang pagtatrabaho ng Diyos. Bakit po? Kunting opposition lang, atras na tayo. Opposition will not prevent us if you will be in your weakness that sa buhay ng isang tao, hayaan mo si Lord na magtatrabaho, mga kapatid. Kasi nagtatrabaho talaga si Lord, mga kapatid, sa mga napakumbaba, hindi sa mga mababataas. Kaya sa ating mga buhay, kung nais natin maranasan ang kapangyarihan ng Lord, makita ang kanyang milagro, ito yun, mga kapatid. His power is make best during in our weakness, sa ating mga kahinaan. Mga kapatid, amen po ba tayo na? Palakpakan natin si Lord, hallelujah, kung gusto na, amen. Praise God.
So ikaw yung ngayon ang clay pot, earthen vessel, kapatid. So ano ba ang gagamitan nyo noon, mga kapatid? Ginagamit po siya sa pag-preserve, pagtago po sa mga pagkain, treasure, oil, wine, important documents. Ang tanong, mga kapatid, anong nakatago ngayon sa clay pot natin? Anong nakatago sa puso mo ngayon? Ang sabi niya, Apostle Paul kay Timothy, guard, Amplified Version, with greatest care, and keep unchanged. Huwag mong baguhin. Ano po yun? The treasure. Anong treasure? Ang katotohanan. Anong kasing katotohanan? The good news about salvation through personal faith in Jesus Christ. Na pinagkatiwala po kay Timothy, mga kapatid. At ang sabi niya, through the help of, sino po? Hindi kay kuya. Bakos, sino pong magpapaliwanag sa atin? The Holy Spirit. Yan po ang kayamanan ngayon na meron ka, kapatid. Ang Holy Spirit at ang salita ng Diyos, ang sabi niya, huwag mong bago-baguhin. Do not change. Ang sabi niya, keep unchanged, mga kapatid. Kung yan nakalagat sa ating mga puso, mga kapatid, from now, you will experience the victory of God. Kahit anumang oposisyon, kahit anumang discouragement, kahit anumang nakikita natin sa nangyayari sa mundo, mga kapatid, hindi ka maapektuhan. Bakit? Kasi ang nakatago sa atin, mga kapatid, is nilagakan ng kayamanan ng Diyos. So nararapat pala, lagakan natin ating mga puso ng kayamanan ng Diyos. Amen po ba? Amen, hallelujah. So, application na tayo, mga kapatid. So, God's power is not found in our strength. Hindi po sa kalakasan. Hindi din sa katalinuhan. Nang dami mong dalang mga sertipiko, mga kapatid. Hindi rin. Kasi kung kalakasan, mga kapatid, pipiliin ni Lord yung mga kapatid ni David na magiging hari. Tama ba? Kung sa katalinuhan naman, di pipiliin ni Lord yung mga high priest, ang mga Pharisees. Bakit pinipili yung mga normal na tao, mga kapatid? Hindi makikita sa kalakasan, sa katalinuhan at daming sertipiko, bagkos. Saan po natin makikita, mga kapatid? Ang kapangyarihan ng Diyos? In your submission and surrender. Submission and surrender at makita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalawalhatian ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen, ang nangyari dyan. Water. Amen, praise God. So saan natin makita, mga kapatid, kung nais natin mangyayari sa ating mga buhay? Hindi sa katalinuhan na, hindi sa kalakasan, hindi sa kagandahan o kagwapuhan. Through submission and surrender, kapatid, sa Panginoon. Diyan natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho sa atin. The rest will follow, kapatid. Amen po? So ngayon, kung tayo po, mga kapatid, is nandun yung ating pagpapasubmit at susunod sa Panginoon, mapalad tayo. Bakit? Dahil mangyayari po, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko at sa buhay mo ngayon. Amen. Dahil sa ating maranasan, tayo po tumayo. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In God, kapatid, there will be no turning back. Wala na tayong buhay apart from the Lord. There is no life apart from Jesus. Pag iwalay tayo sa Panginoon, kapatid, wala pong buhay doon. Ang buhay wala sa labas, nandito sa Panginoong Hesus. Amen po? Kaya sa gabing ito, mga kapatid, nais ni Lord na iparanas niya ang kapangyarihan niya sa sitwasyon na mayroon ka, mayroon tayo. Nais ng Lord na panagumpayin tayo. Nais ng Lord na palayain tayo, pagalingin tayo. Sulit, mga kapatid, pinalaya na tayo ng Lord. So ano pong kailangan na makita natin ito, mga kapatid? Surrender your life to the Lord. Surrender your heart to the Lord. Surrender your work to the Lord. Situation mo, surrender mo sa Panginoon. Yung puso natin, surrender natin. Yung emotion natin na nakapaghadlang, mga hindrances, kapatid. Let's submit sa Panginoon, kapatid. At doon magtatrabaho si Lord, kapatid, hindi dahil, mga kapatid, na malakas tayo, bagos magtatrabaho si Lord sa atin dahil nandun yung puso natin na handang-handa na magpapasakop sa Kanya. At yan po ang pinaka-nais ng Lord, mga kapatid. Christianity is about submission and surrender.
That is true Christianity, mga kapatid. Just like the Lord, that He submit to the will of Father, and He surrender His life for you and for me. Para maranasan natin ang buhay na nais ng Panginoon. Hindi yung nais mo, kapatid. Yung nais kasi natin, pandito lang, kapatid. Pero the best, mga kapatid, ang nais ng Lord para sa iyo at sa akin. Kaya ilagak natin ang ating buhay. Let's commit to the Lord. Yung katotohanan, mga kapatid, Lord, pagod na ako sa buhay na to. Paulit-ulit na lang parang gulong ng palad. Lord, pagod na ako sa mga sitwasyon na meron ako na nakakulong ako. Sa buhay ko na nakatingin lang ako sa tao. Lord, pagod ako sa anong meron ako ngayon, Panginoon. Sabi ng Lord, come. Huwag kayong lumapit sa akin, kapatid. Come to the Lord. Yun ang sabi ng Lord, come, and I will give you rest. Come. Dahil nasa Kanya, kapatid, ang katagumpayan. Hallelujah. Pag nasubok tayo ngayon, mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun. It is for your own good. The Lord allow it. Bakit? Para sa kabubuti natin. Pangalawa, kapatid, ginugulo tayo. Bakit? Nadi-discourage. Kasi ang kaaway is hindi ka sa Kanya. Gusto Kanya madiskurahin. You are in the truth. Kasi kapatid, hindi naman ginugulo ng kaaway ang sa Kanya eh. Hindi naman niya inidiskurahin yan, kapatid. Nasa kabila ng limitasyon natin bilang tao, kapatid. Ba't paniwalaan natin that our God has no limit? And He can do miracles sa buhay mo. He can do breakthrough. He can do victory. Pwede kanyang pagalingin, kapatid. Pwede kanyang palayain. Pwede kanyang pagpapalain. In His will, not your own, kapatid. Pwede kanyang ipopromote. Pwede kanyang ilagak sa bagong kumpanya na nais mo, kapatid. With according to His will. Ayaw ng Lord, stagnant tayo, kapatid. Yan pinakanais ng Lord. Ang nais ng Lord sa atin is maluwalhati siya. Paano po maluwalhati si Lord sa ating mga buhay? Share His glory. Pag ikaw at ako ay mananagumpay sa buhay na to, at maranasan natin yan, mga kapatid, pag maging buo tayo, nakakaroon ng pagmamahalan sa bawat kapatiran, magtulungan tayo, mga kapatid, kasi yan ang nais ng Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's give moment, kapatid, and meditate the Word of God. That Christ is in you. Christ is in you. Kasapin mo sa kapatid. Sa mga personal na buhay natin, kung ikaw lang ang nag-iisa sa kwarto mo, kapatid, anong mga iniisip at ginagawa mo? Kapatid, hindi ka man nakita ng tao, pero nakita ka ng Lord. Tandaan mo yan, kapatid. At wala pong aksidente kung bakit po tayo nandito. At ang nais ng Lord, kapatid, is tayo ay palaging matagpuan sa Kanyang presensya. This is the will of God. This is the will of God for you and for me.